Madaling araw ng June 20, 2025, naharang ng Philippine Navy ang isang Philippine fishing vessel na may layong 15 nautical miles mula sa pangpang ng Zambales. Ayon sa intel na nakalap ng Philippine Navy, Northern Luzon, Naval Command at PIDEA, posible raw kasing may karga ang fishing vessel na ito ng mga hinihinalang shabu. Fishing vessels normally magkakadikit yan kasi pag may nahuli yung isa, this particular vessel was very far off, so it made us think that there must be something wrong or it became suspicious. Ayon sa investigasyon ng PIDEA, ang mga nakuhang kontrabando posibleng galing daw sa isang barko tsaka inilipat sa bangkang pangisda. Alas 4 ng hapon, nakarating sa pangpang ng Subic, Zambales ang nahuling fishing vessel. Dito na tumambad sa mga otoridad ang 50 sako na may lamang halos 1,500 kilos ng hinihinalang shabu na may market value na 10 billion pesos. Ito kami ngayon sa isang high security facility ng Philippine Navy dito sa Subic, Zambales. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito para idokumento yung nangyayaring pagdidiskarga ng mga sako-sakong hinihinalang shabu na nakuha mula sa fishing vessel na yan. Naaresto ang isang foreign national na siya raw nagrenta ng bangka para gamitin sa drug smuggling. Kabilang sa mga nagsisecure dito sa area kung saan ginagawa yung pag-iimbentaryo sa nasabat na sako-sakong hinihinalang shabu ay ang mga tauhan ng Philippine Navy. Sa dami ng kakailanganing inventaryo ay naasahang aabutin pa ito hanggang bukas. At nang isailalim na ng PIDEA sa field test ang ilang laman ng pakete. The initial test, it is positive for methamphetamine and amphetamine properties. Ibig sabihin, positibong illegal na droga ang mga nakuhang kontrabando. Yun yung fishing boat na yan is ganon din siya tulad ng una. Talagang nirerentahan nila. Yung pagrerenta yan, meron din na din silang mga kakutsaba. Kung sino yung mga pwedeng gamitin na bangka. We were able to come up with an accurate prediction na ito ay replenishment. While we are very, very busy, ay busy sila. It's the right time to make a replenishment. Ano kayang laman nito? Ayon sa PIDEA, posibleng sa iisang grupo lang nang galing ang mga floating shabu na natagpuan ng mga mangingisda sa karagatan ng Luzon at ang mga kontrabandong nakuha mula sa fishing vessel sa Zambales. Ang Samgor Syndicate na binubuo ng 5 drug triad na 14K, Bamboo Union, Big Circle Gang, Sun Yi-on at Washing Wu na pinamumunuan daw ng mga leader mula sa Hong Kong at Taiwan. Ayon sa PIDEA, kontrolado raw nila ang 40 to 70% ng drug market sa Asia Pacific. Nabanggit nyo na lang din yung Samgor. Ano ba itong Samgor na yun? Ito, notorious ito na it is a syndicate na talagang dyan na yan. Yun ang trabaho niya. Yung leader niya is nakakuan na yan, nahuli noon. Tapos siya ang nagmamanage ng 5, sabihin natin, major groups ng triad. In charge sa marketing. When it comes to distribution sa other countries like Asia, the Samgor takes charge of that. Pero paano ito nakapasok sa bansa? Pwede mo bang i-explain sa amin paano pinapasok ng mga smuggler yung shabu mula dito sa kanilang area patungo sa atin? Dito yung production area nila sa Myanmar. Then dito, dadaan sa strait na ito, papunta dito sa may Singapore. And from Singapore, yan, pupunta na dito sa ating West Philippine Sea. Then, dito na ako sasalubungin ng smaller ship kasi big ship yung kukuha dito. Smaller ship, yun na ngayon na magdi-deliver dito sa atin. Apparently, hindi talaga nakapunta doon sa meet-up place itong bangka. Then, yung courier, wala na siyang choice kundi i-jettison o i-abandon na lang, itapon na lang yung mga karga niya. Mga shabu na dapat yun ang sasalubungin ng bangka. Kung titignan ang mapa ng Pilipinas, napaliligiran tayo ng karagatan dahil sa lawak ng ating maritime borders. Nagiging hamon sa mga otoridad ang mahigpit na pagbabantay sa mga pumapasok at lumalabas na kontrabando. Sa kasalukuyan, mahigit
33,000 na miyembro lang ng Philippine Coast Guard o PCG ang nakatalagang magbantay sa ganitong operasyon. Pero malayo ito sa kinakailangang bilang para mabantayan ang mahigit 37,000 na kilometro na haba ng ating coastline o baybayin. Kailangan lahat ng ating mga kapwa Pilipino may magtulungan para mabantayan natin itong coastlines natin. Hindi kaya yan ng gobyerno, obligasyon nating lahat na Pilipino. June 24, 2025, ipinag-utos ng pamahalaan ang incineration o pagsusunog sa halos 1.5 tonelada ng iligal na droga na nagkakahalaga ng halos 10 billion pesos. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market. This will be brought for destruction to Capas in Tarlac.